So, yung narinig nyo guys ay dishwasher yun. Tatabi ko lang muna dito ang ating oatmeal, yung ating cookies and cream. Kunin ko na yung ating cooling rack guys. Ito medyo malamig na to. So, pwede na itong hanguin. Walang. Yun ang maganda pag silicone. Tingnan nyo guys, hindi siya sunog. Actually, pwede mo na lang siyang kamayin. Like I said guys, malinis naman yung kamay ko. Pero, gagamit pa rin tayo nitong plastic na, na shense. Hindi ko lang kung tawag dito. Ayan. Beast mode to kagad kay ate guys. Antayin nyo siyang dumating. Tingnan nyo guys kung gaano siya katakaw kumain ng cookies. Kaya naman guys, kahit na nakakapagod. Basta guys, kinakain ng pamilya ko. Kahit na gusto nating magpahinga. Pag nag-request sila, like pandesal, kumakain sila ng pandesal guys, kahit na dito sila pinanganak, kilala nila ang pandesal. Yung bunso ko kumakain din ng pandesal. So, minsan, pag maglalambing, Mommy, I want pandesal. Kahit gabi na, guys, pag wala naman tayong work, titindig talaga tayo sa kitchen para ipagluto or ipag-bake sila ng mga cookies or breads. Although yung breads, guys, matagal kasi pag magbe-bake ka ng bread, papaalsahin mo pa yung dough. Yung mga ganitong cookies lang, guys, mabilisan lang to. Kayang-kaya natin to in less than half an hour. Dahil na master na natin yan, expert na tayo dyan. So, basta na-appreciate ng mga anak ko, basta kinakain nila, pag nag-request sila, for the go tayo dyan. Kita nyo ba yan, guys? Ayan. Sarap. Lagay natin to sa sealed container para hindi siya tumigas. Babaunin din to ni Daddy tomorrow. Ito naman yung ating cookies and cream. Yung cookies and cream, ito talaga yung favorite ni Daddy. Kasi sa lahat ng mga binibake ko, guys, ito yung hindi masyadong matamis. Pakita ko sa inyo, guys. Nakikita nyo ba yung black? Yung mga black na yan, guys. Yan yung Oreo. Crushed Oreo yan. Yan. So, yung mga yung mga kamamis ko rin sa West Shore, sa volleyball club, alam nila na every time na merong tournament, may baon talaga tayong cookies. Ito yung nilulook forward. Ito yung pinaka-highlight ng volleyball tournament. So ito guys, pwede na nating hanguin kahit kaka-bake pa lang. Kasi, hindi siya kasing fragile ng oatmeal. So like I said, kapag nung nagvo-volleyball si ate, pag may tournament sila, alam na ng mga players yun. Where's your mom's baked cookies? Hinahanap talaga nila yung ating baked goods. Ayan. So, nung first day yung first tournament nila, nagbaon tayo ng 3 iba't ibang klaseng cookies. Talagang guys, patok na patok. Ubos, as in. So, the following tournament, kasi yung tournament ni ate is every 2 weeks, sabi nung anak ko, Mom, you're texting me if you're gonna bring cookies again. So, naging ko na yun, guys. For the entire season ng volleyball, naging part na yun ng ating routine na magdala ng mga baked goods to share. Nag-e-enjoy ako, guys, kapag na-appreciate ng mga tao yung binibake natin. Ibig sabihin gusto nila. Tsaka especially yung anak kong babae. Kapag talagang kinakain niya yan, kahit gano'n tayo kapagod, basta ni-request ng mga bagets, go for it. Mahilig talaga ako guys magluto at saka mag-bake. Yun yung isa sa mga paborito natin gawin. So ngayon dahil summer guys, gardening ang ating focus. Dahil meron lang tayong 3 to 4 months ng gardening season dito sa ating lugar. Pero yung baking guys, it's all year round. Kahit no winter. Pag winter naman, we try to bake yung mga holiday cookies or nag-decorate tayo ng pretzels with sprinkles ng Christmas.
Maganda rin kasi itong bonding. Ito rin yung bonding namin ni ate. Now that she's a teenager, nag-ano siya ng hilig magluto, mag-bake, tinuturuan ko siya paunti-unti. Nung Friday, actually, nakapag-harvest tayo ng green beans from our garden. Nagluto ako ng pansit. Actually, hindi ako pala. Nagluto siya ng pansit bihon. Siya yung nagsabi na, gusto ko ako yung magluto, ma'am. I want you to teach me how. Para daw, pag uwi niya sa Pilipinas, eventually, kung uuwi siya ng Philippines to study college, marunong siyang magluto. So, lahat ng mga recipes ko, guys, gusto niya isulat sa notebook. Yung ating very famous na chicken barbecue. Hindi kasi ako gumagamit, guys, ng ordinaryong barbecue sauce. Meron na akong sariling recipe. Yung ating so, luto na, guys, ang ating cookies. Meron tayong dalawang flavor. Oatmeal and cookies and cream. So, ito yung last batch. Meron tayong 8 dito. Dito naman ay 6. So, ano ba yung kinukwento ko sa inyo? So, sabi ng anak kong babae, isulat ko daw yung mga recipe ko ng mga gusto nilang pagkain. Like, kumakain sila, guys, ng tinola, adobo, kaldereta, chop suey. Sabi ni ate, I want you to write down your recipe. Kasi naman, ang problema, guys, hindi kasi ako nagre-recipe book. Ako kasi lumakay ako na nagtatansya lang ng pagkain. Hindi ako talaga yung nagbe-base sa sukat. Kaya bihira din akong tumitingin sa YouTube ng mga pagkain Pilipino. Ako'y mahilig ako mag-explore ng sarili kong timpla. Baliban lang sa mga baked goods, of course. Yung baked goods talaga, guys, kasi naman ito ay mini-measure talaga. But the rest, yung mga ulam na niluluto ko, na favorite talaga nila, like yung aking flavor ng chicken barbecue and yung barbecue ribs, yung aking flavor na yun, gustong-gusto ng mga bata talaga yun. Hindi siya yung barbecue na nabibili mo sa bote. Gusto nila yung aking flavor. Meron tayong nilalagay na pampasarap ng ating barbecue flavoring. So, papaano din natin to? Papa-cool down muna natin bago natin ilipat. Kasi guys, pag nilipat mo to kagad na, kakalabas lang sa oven. Siyempre, yung gitna nito ay malambot pa. So, ito guys, ang ating cookies and cream. Tingnan niyo yung ilalim, hindi siya sunog. Ang problema ko guys, pag parchment paper, minsan yung ilalim tostado or sunog. Tingnan niyo yan, napaka-perfect ng pagkakaluto. So, bilangin natin guys, sa isang recipe natin ng oatmeal, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25. Meron tayong 25 na oatmeal. Sa cookies and cream naman, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 19 lang yung nagawa natin. Which is okay lang guys. Kasi para lang naman to sa amin. Hindi naman to for sharing. Hindi naman to pang party. Malambot pa. Gusto ko ng tikman. Tikman natin. Pakita ko sa inyo, guys. Super yummy, guys. Chewy. Sa loob siya chewy. Sa labas ay crunchy. Hindi rin siya nakakaumay kasi ang ginamit natin dito guys are dark chocolate. Perfect. Masarap to guys. Palaman na ng ice cream sa gitna. So, dalawang cookie, ice cream, cookie. Parang cookie, ice cream sandwich. Ang sarap. Promise. Hindi dahil sa ako yung nagluto. Masarap talaga siya.
Punta lang kayo guys sa YouTube University. I-type nyo ang chocolate oatmeal cookies na recipe. Madami dun guys. Siyempre, pag pupunta tayo sa YouTube University, yung lasa guys, hindi naman pare-parehas. Kasi yung ginagamit nating flour magkakaiba. Yung ating chocolate cocoa powder or yung chocolate na ginagamit natin, ibang lasa. So yung lasa nun, hindi talaga same na same. But anyway, kaya kung magta-try kayo guys, punta kayo sa YouTube, tapos mag-try kayo ng recipe na, kasi yung iba guys, depende rin. Yung iba parang ang kailangan mo lang is 1 egg, yung iba 2 eggs. So depende yun sa inyo. Ako naman guys, bago ko to na perfect, bago ko na yung recipe talaga na gusto ko, marami na akong tinry. So hindi naman ibig sabihin na umokay sa akin, okay din sa inyo. Tapos ganun din yung oven guys. Iba't iba ng setting ng oven. Depende rin kung ano yung oven na meron kayo dyan. But ito talaga is tried and tested ko na to. Kaya ito yung ginagamit natin. Okay. Medyo mainit pa siya. Ang sarap talaga guys. Gusto ko pang kumain ng isa. Kaso lang kailangan tayong mag-behave. Kasi nga, nag-iingat tayong kumain ng masyadong matamis guys dahil ang ating asukal sa katawan ay baka naman tumaas. Ayaw nating magkaroon ng diabetes. Sana naman ay wag Lord. Tayo ay maging healthy para sa ating mga anak. Lagyan natin siya. Gagawa pa sana ako ng brownies guys, pero tama na to. Pag sobrang dami naman kasi guys, baka